Buod ng Kabanata 19, mga kapalaran ng isang guro. Kahit na dumaan ang malakas na bagyo, ang lawa ay hindi gaanong nabagabag. Palibhasa, ito ay napapaligiran ng mga bundok. Sa tabi ng lawa, nag-uusap sina Ibarra at ang binatang guro. Itinuro ng guro kay Ibarra kung saang panig ng lawa tinapon ang labi ni Don Rafael. Sang-ayon sa kanya, kasama si Teniente Guevara noong itapon ang bangkay. Wala siyang tanging magawa noon kundi makipaglibing. Malaki ang utang na loob kay Don Rafael. Noong bagong salta ito sa San Diego, ang Don ang tumustos sa kanyang mga pangangailangan sa pagtuturo. Sinabi ng guro kay Ibarra na ang malaking suliranin niya at ang ng mga mag-aaral ay ang kakulangan ng magagastos. Malaki ring problema niya ang kawalan ng pagtutulungan ng mga magulang at mga taong nasa pamahalaan. Lumilitaw na hindi ang lahat ng mga pangangailangan ng mga batang nag-aaral na katulad ng mga libro na karaniwang nasusulat sa wikang Kastila at ang pamemorya ng mga bata sa mga nilalaman nito. Dahil din sa kakulangan ng mga bahay-paaralan, ang klase ay ginaganap sa silong ng kumbento sa tabi ng karwahe ng kura. Nasanay ang mga bata na bumasa ng malakas. Ito ay nakakabulabog sa kura, kaya nakakatikim ng sigaw at mura ang mga bata at guro. Nabanggit din ng guro kay Ibarra na dahil sa pagbabagong kanyang ginawa, madaling natututunan ng mga mag-aaral ang wikang Kastila, pero siya ay nilait ni Padre Damaso sa pagsasabing ang wikang Kastila ay hindi nababagay sa katulad niyang mangmang. Ang kailangan lamang niyang matutunan ay Tagalog. Ipinaris pa siya ni Padre Damaso kay Maestro Cerquela, isang guro na di marunong bumasa ngunit nagtayo ng eskwela at nagturo ng pagbasa sa kanyang mga estudyante. Labag man sa kanyang kalooban, wala siyang magawa kundi sumunod kay Padre Damaso. Pero nag-aaral din ng guro ng wikang Kastila para sa kanyang pansariling interes. Sobra ang pakialam ni Padre Damaso sa guro. Nang huminto ang guro sa paggamit ng pamalo sa pagtuturo, siya ay pinatawag ng kura upang ipabalik sa kanya ang paggamit ng pamalo sapagkat mabisa ito sa pagtuturo. Tumututol man sa kanyang kalooban, sumunod din siya sapagkat mismong mga magulang ay napahinuhod ni Padre Damaso na ibalik ang pamalo sa pagtuturo. Dahil sa naging sukal sa kalooban ang pagtuturo, nagkasakit ang guro. Nang ito ay gumaling at bumalik sa serbisyo, kakarampot na lamang ang kanyang tinuturuan. Sa kanyang pagpabalik, nagkaroon ng bagong kura. Hindi na si Padre Damaso, nabuhayan siya ng pag-asa. Sinikap niyang isalin sa wikang Tagalog mga aklat na nasusulat sa wikang Kastila. Bukod dito, nadagdagan niya ang mga aralan at katesismo, pagsasaka, kagandahang asal na hango sa urbanidad ni Justencio at Felisa at sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero sa lahat ng mga araling ito, dapat unahin ang pagtuturo ng relihiyon. Ayon sa mga bagong kura nang ipatawag niya ang guro, nag-commit si Ibarra na tutulungan niya ang guro sa pamamagitan ng pulong sa tribunal ng kanyang dadaluhan sa pag-aanyaya ng Teniente Mayor. Ito ang key points ng Kabanata 19, mga karanasan ng isang guro. Nag-usap ang guro at si Ibarra malapit sa lawa na kung saan dito tinapon ang bangkay ng kanyang ama. Ang gurong ito ay lubos na paghanga kay Don Rafael dahil siya ang tumutulong dito sa pagpapaaral ng mga bata nung nabubuhay pa ito. Kiwento ng guro kay Ibarra ang mga suliranin ng bayan ukol sa edukasyon, kakulangan ng gamit, paaralan, guro, kawalan ng interes ng mga kabataan, kakulangan ng suporta ng mga magulang, parusang pamamalo. Pagsabi ni Crisostomo na ipagpapatuloy niya ang layunin ng ama na magpatayo ng paaralan, kanser ng lipunan, maling sistema ng edukasyon. Ito ang mga tauhan ng kabanatang ito na sina Binatang Guro, ang gurong nakasaksi ng pagtapon ng bangkay ni Don Rafael sa lawa. Isa siya sa mga natulungan ng ama ni Ibarra, kaya naman nais niyang mabigyan ng katarungan ang
nangyari dito. Si Crisostomo Ibarra ay binatang nagmula sa Europa na anak ni Don Rafael at nais na matuklasan ang buong pangyayari sa pagkamatay ng ama. Siya ang nag-aral sa ibang bansa sa utos na rin ng ama at kapag daka ay nagbalik upang ipaghiganti ang pagkasawi nito. Si Don Rafael Ibarra ay ang ama ni Crisostomo Ibarra na ang labi ay pinatapon sa lawa. Matapos na ito ay bawian ng buhay sa kanyang paitan na bilanggo siya makarang siya ay mapagpintangan na pumatay sa isang batang kolektor ng buwis. Si Maestro Ciruela ay guro na hindi marunong bumasa ngunit nagtayo ng paralan at nagturo ng pagbasa sa kanyang pag-aaral. Si Teniente Guevara ay ang sundalong Kastila na nagsiulat ng katotohanan kay Crisostomo Ibarra ukol sa pagkamatay ng kanyang amang si Don Rafael Ibarra. Siya rin ang nagtukoy kay Ibarra ng lugar kung saan nilibing ang kanyang ama at nagsalaysay ng lahat ng paghiganti na naranasan ng huli sa kanyang mga Guardia Civil. Si Padre Damaso na tinawag na mga sepulturero na Padre Garrote ay ang nagutos sa mga sepulturero na huikayin at ilipat ang bangkay ni Don Rafael sa libingan na Mainchik. Ito ang mga aral sa Kabanata 19, Karanasan ng Guro. Habang may buhay, may pag-asa, huwag manibugho sa kadiliman ng buhay. Kung nakararanas ng mga suliranin at pagsubok sa buhay, laging tandaan na ang bawat araw na darating ay mayroong kasamang pagong pag-asa. Hindi pa huli ang lahat para maging maayos ang lahat. Sa pagtuturo sa mga bata ng kagandahang asal at pagdidisiplina, hindi solusyon ang anumang pananakit sa kanila o anumang marahas na kaparusahan. Kailangan maging mahinahon at ipaintindi sa maayos na papamaraan ang kamalian ng kanilang nagawa. Katulad ng isang guro, kung hangad mong makapagtapos ng pag-aaral, hindi hadlang ang estado o katayuan sa buhay. Kung ikaw ay isang mahirap lamang basta may pangarap, kaya mo itong maabot kung sasamahan mo ng sipag at tiyaga. Buod ng Kabanata 20, ang pulong sa tribunal. Ang tribunal ay isang malaking bulwagan na siyang pinagtitipunan at lugar na pulungan mga may kapangyarihang mga tao sa bayan. Nang dumating sina Ibarra at ang guro, nagsisimula na ang pagpupulong. May 2 pangkat na nakapagpaligid sa mesa. Ito ay binuo ng 2 lapian sa bayan. Ang konserbador ay pangkat ng mga matatanda. Ang isa naman ay pangkat ng mga liberal na binubuo ng mga kabataan. Ito ay pinamumunuan ni Don Felipo. Pinagtatalunan nila ang tungkol sa pagdaraos ng pista ng San Diego. May 11 araw na lamang ang nalalabi sa pistan. Tinuligsa ni Don Felipo ang Teniente Mayor at Kapitan dahil malabo pa ang mga paghahanda sa piyesta. Kung saan-saan napunta ang kanilang pulong, nagsalita pa si Kapitan Basilio, isang mayaman na nakalaban ni Don Rafael. Walang binesa at walang kawawaan ang tanumpati niya. Dahil dito, sinahapag ni Don Felipo ang isang mungkahi at talaan ng mga gastos. Ang mungkahi niya ay magtayo ng isang malaking tanghalan sa liwasang bayan at magtanghal ng komedya sa loob ng isang linggong singkad. Ang dulaan ay nagkakalaga ng 160 pesos samantalang ang komedya ay 1,400 pesos na tig 200. Bawat gabi, kailangan din na ang mga paputok na paglalaanan ng 1,000 pesos. Binatikos ni Don Felipo sa kanyang mamungkahi kung kaya't iniatras niya ang mga ito. Sumunod na nagpapanukhala naman ay ang kabisa na siyang puno ng matatanda. Ang kanyang mungkahi, 1, tipirin ang pagdiriwang, 2, walang paputok, 3, ang pagpapalabas ng komedya ay taga San Diego at ang paksa ay sariling ugali upang maalis ang masamang ugali at kapintasan. Na walang saysay din ang panukala ng kabisa sapagkat ipinahayag ng kapitan na tapos na ang pasya ng kura na tungkol sa pesta. Ang pasya ng kura ay ang pagdaraos ng 6 na prosesyon, 3 sermon, 3 misa mayor at komedya sa tundo. Ito ang gusto ng kura, kaya sumang-ayon na lamang ang 2 pangkat. Nagpaalam si Ibarra sa guro at pinaalam na siya ay pupunta sa ulong bayan ng lalawigan upang lakarin ang isang mahalagang bagay.
Ito ang mga key points ng Kabanata 20. Nagkaroon ng pagpupulong sa tribunal para sa pag-uusap sa nalalapit na kapistahan ng San Diego. Dumalo sa pulong sina Ibarra at Angulo. Asif Pilosopo Tasio may dalawang lapian, party sa pulong liberal. Don Filipo Lino, Teniente Mayor ng San Diego, gustong ng simpleng selebrasyon. Konserbador, Kapitan Basilio, gusto ng magarbong kapistahan. Nagkaroon ng mahabang pagtatalo ukol sa kwartang gugulin para sa kapistahan. Nabaliwala ng kanilang pagtatalo sapagkat may plano pa pala ang kura ng bayan. Ito ang kanser ng lipunan, pangingibabaw sa kapangyarihan, pagwawaldas ng pera ng bayan. Ito ang aral na matutunan sa Kabanata 20. Mahalaga ang pulong sa isang bayan o sa isang samahan dahil ito ang paraan kung papaano mailalabas ang saloobin at kagustuhan ng bawat isa. Ang aral na matutunan sa kabanatang ito ay hindi mahalaga kung gaano kagarbo ang gaganaping kapistahan sa isang bayan. Hindi kailangan ng mga pasugaran at maraming paputok na gagastusin din naman ng malaking halaga katulad ng kagustuhan ni Don Filipo. Mabuti na lamang at nasalansa siya ng mga grupo ng mga konserbatibo ang paggunita ng isang pista ay upang alalahanin ang kabutihan at kabanalan ng ginawa ng patron ng isang bayan. Dapat dito nakatuon ang pansin ng mga tao kung papaano lubos na ipapaunawa ang kabanalang kanilang ginawa at kung papaano ito tutularan. Ang isa pang aral na matutunan, lagi sanang isipin ang kinabukasan. Hindi lang ang araw ng pista ang pagkakagastusan. Pagkatapos ng pista ay mas marami pang mga suliranin na dapat pagkagastusan at dapat pagtuunan ng pansin. Matuto tayong ipaglaban ang ating mga kagustuhan lalo na at iyon talaga ang mas makabubuti sa bayan. Huwag laging matakot sa mga namumuno at nakatataas sa pamahalaan. Itong mga tauhan sa Kabanata 20. Don Filipo ang nagsabing hindi yata nararapat na ngayon pa lamang pag-uusapan ang tungkol sa pundo sa darating na kapistahan sapagkat na 11 araw na lamang ang natitira. Vice Alcalde ang nagwika na kayo na Don Filipo ang magharap na mga proyekto. Alcalde ang nagpatawag ng pulong upang pag-usapan ang nalalapit na kapistahan ng San Diego. Kapitan Basilio mula sa grupo ng mga konserbatibo ang dating kalaban ng namayapang si Don Rafael. Siya ay isang Ginoo na naniniwala na ang umunlad ang daigdig ng pumanaw si Santo Tomas Aquino at pabaliktad pang naglakbay ang mundo nang lumabas siya sa letra na isang Dominikang paralan sa Kamaynilaan. Mahusay manalumpati ang Ginoo. Simeon at Angulo magkasamang dumating sa pulong. Tandang Tasio ang nagika na bakit ang kura ba ang nagbayad ng kapistahan o tayo. Ito ay nawika niya nang sabihin ni Kapitan Basilio na hindi ayon ang kagustuhan ng kura na mangyari ang kapistahan. Buod ng Kabanata 21. Kwento ng isang ina o kasaysayan ng isang ina. Dito ang isip na tumatakbong pauwi si Sisa, matinding bumabagabag sa kanyang isip ang katotohanang sinabi sa kanya ng kawaksi ng kura para siyang tatakasan ng sariling bait sa pag-iisip kung paano mailigtas sina Basilio at Crispin sa kamay ng mga sibil. Tumindi ang sikbo ng kanyang dibdib nang papalapit na siya sa kanyang bahay at natanaw na niya dalawang sibil na papalis na. Saglit na nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi kasama ng mga sibil ang isa man sa kanyang anak. Gayunman sa sumunod na sandali, muling sinakmal ng matinding pangamba si Sisa. Nang makasalubong niya ang dalawang sibil, pilit na tinatanong siya kung saan niya di umano tinago ang 2 unsang ininakaw ng kanyang anak. Pilit na pinaamin din siya tungkol sa paratang ng kura. Kahit na mamakaawa si Sisa, hindi rin pinakinggan ang kanyang pangangatwiran. Hindi siya pinaniwalaan ng mga sibil. At sa halip, pakaladkad na sinama siya sa kwarter. Muling nagsumamo si Sisa pero mistulang bingi ang kanyang mga kausap. Pinakausap ni Sisa na payagan siyang mauna ng ilang hakbang sa mga sibil habang sila ay naglalakad patungong kwartel. Kapag sila ay nasa kabayanan na,
Pagdating nila sa bayan, tiyempong pagkakatatapos lamang ng misa, halos malusaw sa kahihiyan si Sisa, kaagad na pinasok siya sa kwartel. Nagsumiksik siyang parang daga sa isang sulok. Nanliliman, hid at iisa ang kanyang damit. Ang buhok naman niya ay dagpa ang sinabungkay ng dayami. Gusot-gusot ito, ang kanyang isip ay parang ibig ng takasan ang katinuan. Sa bawat paglipas ng sandali, nadagdagan ang kasipayuan ni Sisa. Magtatanghali, nabag ang damdamin ng Alperes. Initos na palayain na si Sisa, ngunit hinang-hina na siya. May 2 oras din siyang nakabalandara sa isang sulok. Pinainot-inot na naglakad si Sisa hanggang sa muli siyang makarating sa kanyang bahay. Dagling umakyat siya sa kabahayan. Tinawag ang pangalan ng mga anak, paulit-ulit parang sirang plaka. Ngunit hindi niya ito makita, kahit na panhik-panaog ang ganyang ginawa. Tinungo niya ang gulod at sa may gilid ng bangin, wala ang kanyang hinahanap. Patakbo siyang bumalik sa bahay. Natapunan niya ng pansin ang isang pilas na damit ni Basilio na may bahid ng dugo. Hawak ang damit. Pumanaog siya ng bahay at tiningnan sa sikat ng araw ang pilas ng damit na babahiran ng dugo. Nilulukob ng matinding nerbiyos ang buong katawan. Ano na ang nangyari sa kanyang mga anak? Hindi madulumat na nararamdaman niyang kasipayuan. Naglakad-lakad siya kasabay ng pasaglit-saglit na pasigaw ng malakas. Ang banta ng pagkabaliw ay unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Kinabukasan, nagpalaboy-laboy sa lansangan si Sisa. Ang malakas na pag-iyak, hagulgol at pagsigaw ay nagsasalit at kung minsan ay magkasabay na ipinakita ang kanyang kaanyuan. Lahat ng mga taong nakakasalubong niya ay nahihintakutan sa kanya. Ito mga key points ng Kabanata 21. Hinuli ng mga Gwardiya Sibil si Sisa. Nahihiya si Sisa sa mga taong bayan sa kanyang pagkahuli. Pinakawalan din kagad si Sisa sa utos ng Alperes. Lumabas si Sisa na parang nababaliw. Kanser ng lipunan, kawalang katarungan. Ito ang mga tauhan sa Kabanata 21. Sisa, isang ina na tuliro ang isip dahil hindi niya alam kung papaano ililigtas ang kanyang mga anak. Siya rin ay pinilit ng 2 kawal na isama. Hiyang-hiya sa ginagawang pang-uusig ng mga tao sa kanya. Iniisip ng mga tao na siya ay ina ng mga magnanakaw. Ang 2 kawal ang pumunta sa dampa ni Sisa at kumuha ng kanyang matabang inahing manok at nagtanong kung siya ang ina ng 2 bata. Pilit na kinukuha ang pera daw na ninakaw ng 2 anak na di umano ay binigay sa kanya. Kerida ng mga kawal ang babaeng nagkukuloerete, napasigaw na nagtanong kung saan daw nahuli si Sisa at kung nakuha daw ba ang pera. Ito ang aral na makukuha sa Kabanata 21. Patungkol sa katiwalian ng pamahalaan, huwag kang magpapaapi kung sino kahit siya pa ay pinakamataas na posisyon sa batas kung alam mong ikaw ay nasa tama. Patungkol naman sa kahinaan ng kababaihan, katulad ni Sisa, huwag mong hayaan na tapak-tapakan ka na lang ng kung sino-sino.